Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na press con ng Reyna Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Reyna Pilipinas tayo. So kahapon nga naganap na ang revealing para sa mga kandidata dito sa Reyna Pilipinas kung saan pinakilala na nga ang 21 candidates. So tulad ng inaasahan natin na bongga at malinaw ang kanilang show yesterday. So, yon. So, syempre natuwa tayo dahil ang bongga, ang class ng dating. Parang Asia's Next Top Model yung datingan, no? Nung entablado. So, mahaba yung runway, madulas, tapos ang daming ilaw, ang liwanag. So, parang feeling ko nagamit na nga yung camera na sinasabi ni Papa Nawat, no? And then, ayun. So, syempre, nakita din natin ang kagandahan ng mga kandidata. So, syempre, magaling. At syempre, si CJ Opiasa na ang bongga ng beauty. Gumanda silang lahat. Sa totoo lang, sa liwanag ng camera na ibinigay nila sa atin. So, yung mga candidates, ang napansin ko, iisa ang nag-makeup sa kanila. Ibig ko sabihin, may team na nag-makeup sa kanila, iisa. Siguro under to ng Reyna Pilipinas kasi walang mukhang aswang, di ba? So, lahat sila ay iisa yung hulma ng mukha, yung makeup, yung muso, di ba? So, parang iisa yung makeup at lahat sila, in fairness, gumanda. Kung sino man yung makeup artist nila or ano man ang tawag dito, sponsors ng makeup nila, bongga. Hindi ko alam kung pumunta ba sa Pilipinas yung chat. Kasi di ba dito sa Thailand, sa Miss Grand, chat yung ginagamit. Hindi ko alam kung pumunta yung chat team dito sa Pilipinas. Kasi nagulat ako nung una. Sabi ko, ay, ang ganda ng unang kandidatang lumabas. Tapos yung sumunod, ay, maganda din. Tapos ang napansin ko, iisa yung makeup nila. Gumanda sila sa hairstyle, sa makeup, at talagang magaling yung gumawa sa kanila. Hindi bara-bara. Siguro hindi pinahawakan doon sa mga team ng mga candidates, kundi merong sariling team, glam team, yung Reyna Pilipinas. Ayun. So, hindi ko alam kung sino. Kasi talagang na iba ang itsura nilang lahat. Pero kung papansinin mo, yung makeup ni CJ, yung makeup ni Emma, at yung makeup ni Jojo, walang makeup si Jojo syempre, yung makeup ng mga candidates, iisa yung galaw, yung alam mo yon, yung tabas ng makeup, yung eyeliner, yung eyeshadow, tapos magaling yung gumawa at yung nagtrabaho kasi gumanda ang mga candidates. O, di ba? So, yan. And then, of course, happy naman ako doon sa nakita ko na show nila yesterday. So, sa totoo lang, impressive. So, bigyan naman natin ng kudos, di ba, ang Reyna Pilipinas. Bago pa lang to, pero alam mo yon, parang para tayong nanonood ng American show. Ganon! O, di ba? Ang bongga. Sa mga hindi pa nakakapanood, pwede nyo panoorin dito sa YouTube channel na Reyna Pilipinas ang tawag dito, ang ng channel nila, pangalan. And then, ayun na nga. So, sa sobrang liwanag, kita natin ang lahat ng mga nangyayari. May nadapa, may talaga, pasabog, may mga eksena na, oh my gosh, o, di ba? Kita mo yung ultimo yung mga singit-singit, di ba? Kung maitim, charot. So, eto na nga, kanino ba akong kandidata na na-impress at nagandahan? To be honest, lahat naman sila magaganda. At lahat sila, yung styling nila, panalo. Pero kasi, titignan mo dito kung sino ba yung natural yung galaw, sino ba yung parang pwedeng pang Miss Grand talaga. Syempre, alam naman natin dito, ang corona ay tatlo. Yung una ay Miss Grand Philippines. Ayun talaga yung main crown.
pero parang nakafocus sila doon sa MGI All-Stars. Charot. So, yun. So, MGI All-Stars dalawa. Ang sabing ganun yung corona daw, totoo daw ginto ang ipuputong sa corona ng babae. Pero hindi daw ibibigay yun. Ayun ay ginto at ipapasa-pasa. O, di ba? So, I hope na tumagal to ng decades. O, dumakal siya ng mga 5 decades. O, di ba? Matanda na tayo nun. Hindi na natin nakakabutan yun. Anyway, so, eto na. So, kahapon sa mga eksena ng kandidata, syempre stunning ang eksena ni Sisiya Pala. Simple lang yung kanyang eksena, pero sa totoo lang, nagustuhan ko talaga yung kanyang galawan. Nagustuhan ko yung body niya, payat, balingkinitan si girl. Tapos sexy. Kung iisipin mo, pwede mo talaga ipadala sa Miss Grand, to be honest. Pwede mo, dahil yung nakita ko talaga yung kanyang balingkinitan na katawan, ang lakas makalti na. Yung alam mo yun, yung pwede mo talaga siya ilaban sa international stage. Kasi, alam mo yun, ang ganda ng orahan, ang lakas makalati na, ang ganda ng baksak ng hair, ang ganda ng makeup, ang ganda ng katawan, ang ganda ng lakad. Hindi niya pinipilit yung mga ginagawa niya. Kumbaga, natural na lumalabas. At ang ganda ng eksena. So, isa siya sa mga nakita ko na possibility na pwede talagang maging Miss Grand Philippines para sa akin, ha. And then, panalo. Oho. So, medyo isa siya sa mga tinik, sa mga candidates dito. Kahit sa mga front runner. Kasi iba talaga yung ibinibigay niyang eksena at galawan. And happy ako sa nakita ko kay Siya. At natutuwa ako yung umikot-ikot siya, yung nakakatuwa yung kanyang revealing, o di ba? So pasabog, but ayun, so simple pero bongga, di ba? So gusto ko din syempre yung pambato ng ano tawag dito, Iloilo, syempre, hindi naman mawawala sa atin yon yung eksena syempre ni Alexi. Oho, si Alexi talaga masasabi ko hindi ako magtataka kung siya ang mananalo dito ng MGI All-Stars. Eh kasi naman, wala naman talagang matinding kalaban for the MGI All-Stars maliban kay Angelica Lopez. Pero hindi ko kasi alam ano bang hinihit ni Angelica Lopez. Pero kasi yung eksena kahapon ni Alexi, ano siya, nagbibigay siya ng tawag dito, something new. So yun yung natuwa ako sa kanya kasi di ba nag-wig pa siya, tapos ang ganda ng reveal, sobrang laki nung kanyang balot, tapos biglang talagang alam mo yung sistema ng pagbukas, di ba, pasabog. So, gusto ko yung eksena niyang yon. At dito nakita ko, nag-grow na talaga ang Alexi pagdating sa laban talaga kasi mas parang simple siya ngayon. Ang napansin ko, mas pumayat siya ngayon, no? Ang liit ng mga legs, mga braso. Ayun naman yung maganda kasi syempre, di ba, sasali ka uli. So, sana naghahanda. At tama naman yung nakita kong katawan, sobrang nipis niya. At ang ganda ng makeup niya yesterday. So, yon, in fairness kay Alexi, gusto ko yung makeup niya. Gusto ko yung alam mo yon, yung kanyang yung kanyang lipstick, kanyang brush on, eyeshadow, bumagay sa kanya, mas lumabas yung beauty niya yesterday. Sabi ko nga sana ma-maintain niya yung ganong ayos kasi ang ganda talaga ni Alexi yesterday, in fairness, di ba? And then, ayun, so ako tingin ko kay Alexi, siya talaga ang isa sa mga mapapadala sa MGI All-Stars. Imposibleng hindi. Magwawala ako kapag hindi nila pinanalo yan. Hindi ako maniniwala na sa kanila, charot. Hindi, kasi maganda yung ipinapakita. Oo, so for sure, MGI All-Stars to, si Alexi. And then, maganda din yung ipinakita ni La Union. So, gusto ko din yung beauty ni La Union. Yesterday, ang fresh, ang gandang tignan. Ayun. So, in fairness kay La Union. Tapos, isa din sa mga gusto ko,
Ayan, si Patricia Ann Diaz. Oho. So, in fairness naman kay Patricia Lorenzo Ann Diaz, maganda din yung ipinakita niya, Diyosang-Diyosa yung dating. Alam mo yung maputi na siya, tapos yung natamaan pa siya ng ilaw, lalo pa siyang naging maputi. In fairness sa kanya, no, hindi mo makikita sa kanya yung kabaklaan. Oo, babae talaga yung nakikita ka sa kanya. In fairness kay Patricia, gusto ko yung vibes niya, gusto ko yung aura niya, at gusto ko yung eksena niya yesterday. Ang lakas maka-Diyosa, babai-babaihan lang. Hindi ko alam kung nagandahan din kayo kay Muntinlupa, si Scarlett Mesa. Pero ako, yung mukha niya, winner. Oho, kahapon, sabi ko, ay, ibang level yung beauty, di ba? So, tapos na makeup pa ng perfect na makeup. Ay, wala na, tapos na yung laban. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang pambato ng Pampanga. Diyos ko, revealing din naman yung pag-uusapan. Sobrang reveal. Nakakaloka kasi talagang all out si ate. Diyos ko, Lord, parang, ano ba, hindi ko alam kung na-check to, pero grabe, nagulat ako sa pasabog niya. Siya talaga yung reveal. Pero maganda ang mukha ni Pampanga. In fairness, mukhang may laban itong si Sahara ba? Yes. At winner siya para sa akin. And then, nagandahan din ako sa pambato ng Rizal na si Jade. Kaya lang medyo may kalakihan lang yung panga. Pero in fairness, ang ganda-ganda ng itsura niya yesterday. Ang lakas class, ganon. And then, syempre, hindi din nagpahuli ang Morena Beauty na si Kristen Marcelino. So, in fairness naman kay Kristen, grabe yung pasabog, yung may itlog talaga. Ayun, at iba ang daan niya, di ba? So, yung lumabas siya, talagang pagulat sa lahat. At gusto ko yung eksena, gusto ko yung the way kung paano siya nag-execute ng bonggang-bongga. So, in fairness, kay Christine. Pero, syempre, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Palawan. Sabi ko nga, ay, ibang level din. Eh, Diyos ko, hindi naman ako magtataka dito. Alam naman natin na binibining Pilipinas queen to, di ba? So, iba pa din yung level na nagbinibining Pilipinas ka at ibang level talaga ang ipinakita ni Angelica Lopez. Ang ganda ng eksena, ang ganda ng execution. Silang dalawa ni Alexi ang kahapon na masasabi ko ay pasabog, di ba? So, ang ganda ng makeup, ang ganda ng ayos. Bagay sa kanya yung tawag dito, yung grand. Kasi ayun naman talaga kasi ang gusto niya eh. Kasi yung galawan niya, very natural. Alam mo, very grand talaga. Ganon. Grand talaga ang drama talaga ni Angelica Lopez. Yun. So, kung grand, parang character niya kasi yan. Yun yung in fairness kay Angelica. Kahit yung lumaban siya noon sa character niya, yung ganyan pasabog, pa-eksena, di ba? Kaya sabi ko nga, kung meron mang mananalo dyan, I think gusto ko din manalo talaga. Isa sa mga nakikita ko ay si Angelica Lopez. Pero syempre, dahil may international experience na si Angelica, so hindi ko alam kung saan ba ilalagay si Angelica, sa Grand or sa MGI All-Stars. Pero kung ako, Miss Grand, gusto ko si Sia. Tapos gusto ko MGI All-Stars si Angelica Lopez at saka si Alexi Brooks. Pero syempre, aabangan pa rin natin yung laro ng ibang kandidata kasi syempre ang ibang kandidata talaga mga palaban. And then malalaman natin yan very soon. Ang sabing ganon, possible daw na maging MGI All-Stars ay si Angelica Lopez, ay si Patricia Ann Lorenzo at saka si Alexi Brooks, tapos si Angelica daw ang pwedeng maging Miss Grand Philippines. So, depende yan sa organization at malalaman natin yan very soon. So, yan! So, ang reaction ko dito sa Reyna Pilipinas, ang masasabi ko, bongga. Di ba? Bongga naman kasi talaga. At winner. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa ipinakita ng Reyna Pilipinas yesterday? Natuwa din ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre maraming salamat po sa inyo lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and
laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.